Sumayaw-sayaw si Lexie. Kinausap at kinusuan ng mga asong nasa kanilang mga kennels at nakatingin sa kanya habang siya ay nagmawap ng sahig ng bahay ng mga ito. Inirapan niya ang pusang may mga bilog na itim, kape at abo sa likod at ulo. Inirapan din siya nito kaya pinaringgan niya. "Who's the sweetest dog around, huh?" Aniya si isang German Shepherd. Ngumuso siya sa hangin na tila hinahalikan to. "Sweet boy! Sa anong sabi ng magulang mo sa part-time job mo?" Napatigil siya na marinig si Val na nasa likuran pala niya. He was wearing an amazed look on his face, which told her he saw her antics. Hindi niya ito narinig nang pumasok dahil sa malakas na ulan. Okay lang sa kanila. Kumamot-kamot siya sa ulo. Nagpapasalamat pa nga sila at may trabaho na ako kahit part-time. Tinignan niya ito habang inalis ang bota sa paa. Siniguro niyang tuyo ang sahig ng warehouse bago matapos ang araw. Dog heaven ang tawag sa warehouse na binago ni Val at ginawang bahay ng mga alaga. Gusto niya komportable ang mga aso kapag natutulog sa gabi. Isinandal niya ang tuyong mop sa dingding at uminat. "The day is done," aniya. Bigla gusto niya nang umuwi, kumain ng waffle at uminom ng mainit at tsokolate, tulad ng palagi niyang ginagawa kapag hindi pa ubos ang allowance niya. O kung may kinita siya mula sa pagiging dog sitter sa kung sino-sinong may aso. Inalis niya yon sa kanyang isipan. Wala na siyang babalik ang boarding house. Nilipat na niya ang mga gamit sa munting cottage sa likod na malaking bahay ni Val. Ewan kung tamang ginawa niyang yon o nabigla lamang siya. Kung kabaliwan man ang pagiging stay-in dog sitter niya roon, hindi pa niya labos na pag-iisipan. Manhid na yata siya sa anumang pakiramdam. Ito nga ang dulot ng bigong pag-ibig. "Kamusta na ang boyfriend mo?" "Ha?" Nabigla sa tanong ng lalaking napalingon siya rito. "Yung sinabi mong nahuli mong nagloloko?" Namula siya dahil natandaan nga nito ang pinagsasabi niya nung gabing lasing ito. Kumibit balikat si Lexie. "Malay ko, he moved on already." At ano bang pakialam ng lalaking to sa personal na buhay niya? Inayos niya ang mop at ang balde sa likod ng pinto ng bodega, tsaka nagpaalam dito. Nang makabalik sa malit na cottage, nagpakulo si Lexie ng tubig at nilagyan to ng oatmeal. Ang tayong pagkain kaya niyang bilhin sa kakarampot niyang naipong pera. Bibili na lang siya ng tsokolate at waffles kapag sumahod na siya. Nilagyan niya ng asin ng oatmeal, hinalo at saka nilagay sa mangkok. Habang ginagawa niya yon, namatay ang Kai sa isang bumbilya sa kusina at iniwan nitong madilim ang buong cottage, samantalang patuloy ang ulan sa labas. Pinaikot niya mga mata nang marinig ang pusang tumalon sa mesa at doon naupo. Dahil may kalakihan to, isang malakas na ingay ang nalikha ng mga paa nitong dumapo sa mesa. Minamanmanan yata nito kung anong ginagawa niya, kung qualified nga ba siya sa trabaho, kung masaya ba siya o malungkot, kung sinasamba ba niya ang boyfriend niya o pinagpapalit. Sumubo si Lexie ng oatmeal at natigilan. Naramdaman niya bigla siyang sinakop ng matinding kalungkutan. Ipinatong niya ang pagod ng mga braso sa mesa. Napabahing siya. Maalikabok palang kahoy na mesang iyon. Ilang buwan yatang hindi nalinisan. Hindi man lang ito binisita na mag-asawang binayaran ni Val para maglinis. Kahit buto ng munggo maaari nang tumubo doon eh. Binaba niya ang mangkok sa mesa at tuluyan ng lumuha. Nang marinig naman ng pusa na sumisinghot-singhot siya, tinignan siya nito at lumapit, saka kinuskos ang tenga sa braso niya. "Sige, basahan na talagang tingin mo sa akin. Life can be so unfair sometimes." Ngayon siya naghahanap ng balikat na iiyakan. Nasaan si Elmer nung kailangan niya to? Ginala niya ang paningin sa malamig at madilim na kabuuan nang tinitirhan niya at umiyak. "Lexie?" Napahinto siya. Kinuskos ang mukha sa manggas ng t-shirt at nakinig muli. May kumakatok sa labas ng pinto niya. "Lexie?" Si Val iyon. "Lexie, are you there?" Nakita niya ang sinag ng daladala nitong flashlight mula sa maliit na bintana. Sandali lang," sagot niya. Dagli siyang naghilamos at tinayong muli ang mukha. Kung sa bagay madilim naman, hindi dito mahalat ang umiiyak siya. Binuksan niya ang pinto. "Gusto ko sana yayain ka maghapunan sa bahay," sabi nito. "Yun ay kung wala kang gagawin?" "Sige sir, okay lang sa akin." Inablot niya yung jacket na sinabit niya sa likod ng pinto at isinuot iyon. "Teka sir, kukunin ko lang ang payong ko."
Hindi na kailangan. Ipinakita nito ang malaking payong na dala, tsaka iyon binuksan. Hindi pa siya humahakbang inakbay na siya nito, tsaka sinukob sa payong. Pasensya ka na ha, hindi ko pa naayos ang cottage mo. Bahagya siyang nasilaw sa liwanag na bumulaga sa kanya. May ilaw naman pala ang bahay nito. My house runs on solar power sometimes. Paliwanag nito sa kanya. Lalo na kapag ganitong brownout. Sinulubong sila ni Dana, isa sa mga German shepherds nito, at pareho silang dinilaan sa mukha. She's the lady of the night, sabi ni Val. Every night they take turns to be in the house. Umupo siya sa sahig at hinimas-himas ang ulo ng aso. Nang ito ay umupo sa tabi niya, kinapa niya ang siya nito. Kailan bang kanyang kabuwanan? Tanong niya. Sa 1 linggo. Kailangan na siyang bantayan, sabi ng kanyang veterinarian. Tumangot-tango si Lexi at patuloy na hinilot-hilot ang asong malapit ng maging ina. Sumali sa kanila si Gunter, ang kapareha nito, at sumiksik sa tabi niya. They seem to like you very much. Tumawa si Val. Napamahal na nga din ako sa kanila. Inangat niyang ulo at nginitian ng lalaki. Nagtama ang mga tingin nila. Siya ang unang umiwas at kunwari nakikipaglaro sa dalawang alaga nito. Sorry to interrupt you fellas, but Alexander here must eat with me. Saad ni Val habang dinadala sa mesa ang pagkain. Beef steak, Mediterranean salad at vegetable soup. Naghugas na si Lexi ng kamay at tinulungan tong maganda ng mesa. So, anong sekreto mo? Habang naghihiwa ng pipino para sa salad, tiningnan niya ito dahil hindi malinaw ang tanong nito. Sekreto mo kung bakit lumalapit sa iyo mga aso. Unang tuntong mo palang dito, nakita ko na yon. Natawa siya. Nag-alangang ikuwento ang Alexandria legend. Kinasanayan ko na to. Ang inay at itay kasi mahilig mag-alaga ng mga hayop. Tugon niya habang inilipat ang mga nahiwang gulay sa salad bowl na porselana. At saka, nagtatrabaho si tatay sa rancho ng mga kabayo. Tumango ito. Ikaw, bakit mo naisipang maging dog breeder? Katuwaan. Nilunok nito ang kinakain at saka nagpatuloy. Pero may mas malalim pang dahilan doon. Umupo si Lexi ng tuwid. Handang makinig sa kwento nito. May kapatid akong isinilang na bulag. Napakabait na German Shepherd ang kasakasama niya tuwing lumalabas siya ng bahay. Lumambot ang ekspresyon sa mukha ng dalaga. Nasaan na yung kapatid mo? Nasa Austin, Texas. Massage therapist siya at nagtatrabaho sa Espanya at ang kanyang asawa. Naghugis ang bibig ni Lexi. Sa Dog Eye Guide Foundation sa California, pumupunta lahat ng mga anak nito. At tinapik-tapik si Dana na tumabi sa mismong inuupuan ng lalaki. Hindi ba? Tanong nito sa alaga. Dinilaan naman ng aso ang kamay ni Val bilang pagsang-ayon. Wari natunaw ang buto ni Lexi sa eksena. Kahit papaano napakaswerte niya na mapunta sa ganitong trabaho. Alexandria? Narinig niyang katok ni Val at nabitawan niyang kanyang suklay. Dumadalo siya noon sa pagtitipon pero hindi sa bahay ng isang ambassador tulad ng pupuntahan nila ngayon. Sino-sino mga tao kaya ang mga naroon? Natural yung mayayaman at deklase ring mga panauhin. Humugot siya ng hininga. Sandali lang. Halos hindi lumabas ang tinig niya kaya pinilit pa niyang pakalasin ang kanyang loob. Nandito si Val. Okay ako. Sabi niya ng paulit-ulit habang kinokondisyon ang kanyang sarili. Bago lumabas ng cottage, sinipat-sipat niyang sarili. Pinadaanan niya ng kamay ang itim na sedan, sleeveless shift dress at inayos muli ang pulang sinturon nito. Mabuti na lang maingat niyang binalot ang damit sa plastic. Kaisa-isang cocktail dress niya ito na pinatahi ng nanay niya noong nag-attend siya ng awarding ceremony sa university. Nasa top 20 kasi siya ng board exam passers. Inayaan niyang nakalugay lamang ang kanyang buhok at nag-makeup, katulad ng itinuro sa kanya ng mga roommates niya sa dormitory noong college pa sila. Bagay daw sa kanyang classic makeup, yung simple lang, halos hindi halata pero pinapaganda ang kanyang mga mata at labi. Nang binuksan niya ang pinto ng cottage, nabungaran niya si Val. Nakasuot ng evening suit at black leather shoes. Kung gugustuhin nga nito ay maaari na itong mag-attend ng Oscars Awards Night at marahil ay mapagkakamalang artista. Nahuli niya nakatingin to sa kanya.
Yung tingin na nilalaan lamang para sa mga paru-parong saglit na dumapo, hindi dapat kumurap dahil baka lumipad ito at mawala. Iyon na nasa imagination niya lumasalubong ang titig ng lalaki. Nang bumaba siya ng hagdanan, inabot nito ang isa niyang kamay at inalalayan siya, na ipinagpapasalamat niya dahil hindi talaga siya sanay magsuot ng matataas sa stiletto shoes. Canvas sneakers lang kasi, okay na sa kanya. Kennel manager ang sasabihin kong trabaho mo kapag papakilala kita, okay lang ba yon? Tanong nito maya-maya. Sige, okay lang yon, tugon niya. Sa party, nagustuhan niyang paraan ng pagpapakilala sa kanya ni Val, lalong-lalo na sa ambassador na Cyprus. Tila pinagmamalaki siya nito sa lahat. She was impressed. Ilang ulit niyang narinig ang pahayag ni Val na, I'm driving, para ipaliwanag sa iba pang panauhin kung bakit hindi ito umiinom ng ganong alak ng gabing iyon. Nag-enjoy siya sa party at hindi niya inaasahan yon. May kababaihan siyang nakausap at nagustuhan yata siya ng esposa ng isang ambassador dahil lumalapit sa kanyang alaga nitong Pekingese dog. Sa guest room na malaking bahay natulog si Lexi ng gabing yon. At nang sumunod na gabi, ipinaayos naman agad ng lalaki ang cottage na tinitirhan niya bilang empleyado nito. Tinanong pa nga siya ni Val kung anong kulay ng kortina at pintura ng bahay ang nais niya. Ipinarehas niya sa kulay ng bahay nito ang cottage. Maging ang panloob na Asian motif ng bahay, ipinakiusap niya na iparehas din sa cottage. Matagal na nga niyang balak na magkaroon ng bahay na katulad ng kay Val, at sa kakapangarap niya yata noon biglang nagkatotoo ngayon. Ngumiti siya. Balak niyang kwentohan ng kuya niya na nakatira na siya sa dream house niya. College pa lang siya itong kinukulit niya, nang kinukulit para mag-design ng dream house niya. Palibasa, architecture ang tinapos itong kurso. Alexandria! Naliligo siya na marinig ang tawag ni Val. Matunog ang katok nito sa pinto ng cottage. Lalaki nagmamadali na para nagdadayariya. May sarili ka namang banyo? Singhal niya dito sa isipan. Sandali lang, okay? Mahinahon niyang balik. Nagmamadali niyang isinuot ang nihandang jeans at t-shirt. Tsaka lumabas na nakabalot ang tuwala sa ulo. Nasaan ang mga bote ng rum at whiskey sa cabinet? Paasik na tanong ng lalaki na nakahalukip-kip. Tinapon ko. You what? Tinapon ko. Kalmado niyang ulit. What the? Oo nga. What the hell are they doing in your pantry? Hindi na lang umimik ang lalaki. Sa halip, tinignan siya nito mula ulo hanggang paa at nahuli niyang saglit dumapaw mga mata nito sa kanyang dibdib. Namula si Lexi. Bahagya siyang tumagilid. Pilit na itinatago ang harapan mula dito. Nakalimutan niya magsuot ng bra, kaya kinabahan siya dahil puting t-shirt na manipis na dala ng kalumaan ang suot niya. Sige, wala ka at pagkatapos palayasin mo na ako. Fire me, will you? Sabi niya dito pero sa isip niya lamang. Gusto kong malaman kung anong silbi ng mga bote sa buhay mo. Aniya na hindi inaalis ang mga mata sa mukha ng lalaki. Kasi kung sa tingin mo, maganda ang idinudulot noon, magsasorry naman ako at papalitan ko, if you can honestly tell me. Inintay niya ang magiging sagot nito. Ang mga katagang, you're fired. Pero isang buntong hininga lamang ang naging tugon nito. Very well, wala na tayong magagawa. Anito at tumalikod na. By the way, pumunta ka ngayon sa pet shop. Inihanda ako ng listahan ng mga bibilhin. Sige sir, pakilagay lang sa magnetic board sa bahay ng mga aso. Ako nang bahala. Tinignan niya ang lalaking papalayo. Pakanta-kanta pa siya habang nagmamaneho ng Toyota pickup ni Val. Galing sa mall kung saan iniutos ito na bumili siya ng sako-sakong dog food at supplies. Medyo binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Balak niyang unahan ang papabagsak na ulan at manood sa panganganak ni Dana. Umahango siyang pumunta sa maliit na dog clinic, kakabit ng dog haven. Kamusta si Dana? Bungad niya kay Val na kalalabas lang ng nasabing silid. Nabigla siya ng walang ano-ano, niyakap siya nito. She's got one healthy pup. Sabi nito na hanggang tenga ang ngiti. Talaga? Natuwa siya sa narinig at ibinalik ang yakap ng lalaki dahil sa tuwa. There is another one coming out. I will bet he'll be as good as his brother. Maya-maya tinawag si Val ng veterinarian. Naiwang naghihintay si Lexi sa labas ng silid.
Matapos ng ilang minuto, tahimik na lumabas ang binata. Kamusta ang mag-iina? Tanong ni Rito. They are fine but I think I'm letting the vet put the other pup to sleep. Napatingin siya sa lalaki. Alam niya ang ibig sabihin ng put to sleep na iyon. Bakit? Tanong niya. The little guy is around, underdeveloped. Buhay ba? Oo, but it will be worth nothing. Bago pa siya mapigil ni Val, nakapasok na siya sa munting klinik. Kinausap ang doktor na naroon. Lexi, sinabi ko naman sa'yo, it's a worthless one. Walang silbi ang isang bansot na tuta. Dinala siya ni Val sa loob ng bahay upang kausapin ang masinsinan. At mamamatay siya ng dahan-dahan, dalaawayin siya ng maliksing kapatid. Pinag-cruise na lalaki ang mga braso. And who knows, baka pag-initan lamang siya ng ina. Kawawa naman. Baka pwedeng special treatment? Umiling to. Look, I make decisions here and I don't indulge in arguments. End of discussion. Iniwan ito si Alexandria na nakatayo at walang masabi. Tahimik niyang nilinisan ang bahay nito para magsulat na ng kanyang resignation letter. Hay nako, Don Diego. Sinabi ko naman ho sa inyo. Namiss ko talaga itong hasyenda nung nasa Maynila ako. Sabi ni Lexi. Ginitian niya ang matandang Don at patuloy silang naglakad sa parang. Suot niya ang cowboy boots na regalo nito sa kanya upang ipakitang ginagamit niya ito at ipinahiwatig na malaki ang pasasalamat niya dahil sa pamasko nito sa kanya. Kapag humahangin, naaaliw siyang pagmasdan ang mumunting alon na nilikha ng kanyang mahabang bughaw na palda. Imbes na ibotones, itinaling niyang laylay ng puting cotton shirt sa may pusod. Katulad ng mga cowgirls. Pakiramdam niya nasa isang western movie siya. Kulang na lang si John Wayne. O kaya kahit si Antonio Banderas. Kamusta naman ang trabaho mo sa Maynila? Usisa ni Don Diego. Stressful? Kailangan kasi pakabagayan si boss. Hindi niya kinuwento rito na kararasign niya lamang sa trabaho. Kung hindi ka lang free-spirited at mas ninanais na magtrabaho sa syudad, kinuha na sana kitang veterinary ng hasyenda. Anito? E di nawalan naman ng trabaho si Dr. Valle. Banggit niya sa resident vet ng hasyenda. Sa totoo lang, gusto nang mag-retire noon. I need somebody to manage a clinic that can serve my animals as well as other people's pets. Bago pa siya makapagsalita, inunahan ulit siya nito. Pero naiintindihan ko, iba na talaga kayong mga kababaihan ngayon. Alam niya, pinapatungkulan din ito ang anak na babaeng si Dina, ang kababata niyang naging professional equestrian na naninirahan ngayon sa France. Dynamite ang tawag ni Don Diego sa bunsong anak. Ilang ulit na itong naging champion sa competitions at ang sabi nitong pangabayo ang nakatawag pansin sa puso ng isang gwapong duk sa Europa. Di nagtagal pinakasalan nito ang kababata niya. Don Diego? Aniya. Kailan niyo babalak gawin to? Tiningnan siya na matandang lalaki. As soon as possible. Matanda na ako at ang nais ko talaga sa mga kabayo ko, isa-isa na silang ibenta. Pero gusto ko malulusog sila at magaganda ang katawan bago umalis sa aking asyenda. Don Diego, pag-iisipan ko ho. Ginusuan niya ito. At patatanggap ninyo ang desisyon ko one of these days. Tumango-tango ito. Pero ayoko namang sabihin mo na hiningi kong commitment mo dito sa asyenda. Alam ko gusto mo ng marami pang experience sa syudad. Kailan ka ba mag-aasawa, ha? Tama nga ang hula niya na laman ng isip nito. Kayo naman, first love ko ang mga kabayo, aso, pati na rin ang pusa. Well, maganda rin naman talaga yung may makakasama ka sa buhay at lalaki ang ibig kong sabihin. Bumuntong hininga siya. Basta, kapag nahanap ko na ho yung lalaking iyon, sasabihan ko hugag na kayo. Kumistap ang kanyang mga mata. Better yet, ihanap ninyo ako. Umisi siya. Yun bang makisig, maginoo at mapagmahal sa mga hayop? At mga anak, sabay nilang sabi at saka nagtawanan. Hayaan ninyo, kapag may nakilala ho akong katulad ninyo, kayo ho magiging ninong namin sa kasal. Biglang rumihistro sa kokote niya si Val at muntik na siyang matisod ng ugat ng puno ng kakawate. Ano ba namang buhay to? Sa totoo lang, ayaw niya lamang aminin sa kanyang sarili. Nabuhat nang umalis siya sa bahay ni Val, lagi na tong laman ng kanyang isipan.
Hindi niya maipaliwanag kung ano nga ba ang tunay na dahilan.